Search me, O God, and know my hearts today, my thoughts today. Test me and know my anxious thoughts, I pray. See if there any offensive ways in me, O God, and lead me in the way everlasting. I praise you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. I know that full well. Test me and know my anxious thoughts, I pray. See if there any offensive ways in me, O God, and lead me in the way everlasting. Good morning, everyone. This is my daily Bible verse. My daily communication with God is my firm foundation. We're found in the book of Psalms 139, verses 14, 23, and 24. Just created last night, October 10th of November 2025 AM. Madaling araw po ito na ginawa ko to. Kasi sabi nga nila may bagyo na darating. So, when I read my Bible, so naalala ko yung aking ginawa na song na katulad sa melody na to, pero that was many years ago. So, binago ko lang siya ang lyrics. Ito na yan. Biblically based. Yan ang create ko last night. Hindi ako nakatulog dahil nga sinabi ko sa sarili, pag matulog ako, sabi kasi ng media kung sino-sino lang nagbalita na napakalakas daw ng uwan na bagyo. So, ang ginawa ko, I'm alert, just praying in my mind, in my heart. At sabi ko, God, I want to pray. I want to create this song today. I want to record this song today. Habang nananalangin ako through this song, actually this song is prayer song. If you know the Bible, if you are familiar with the Holy Book, then you can go to Psalms 139 verses 14, 23, and 24. At kung pwede mong basahin the whole chapter of the Bible. This is a kind of prayer. So ito po yung aking panalangin kagabi sa Panginoon. Alam niyo kasi recently lang may earthquakes kahit saan lugar na lang. Kahit tumbukin ko man yung isang city, alam niyo na yan kung saan. At ngayon naman bagyo, baha, maraming nasalantaan na nagiba ang kanilang tahanan, ang kanilang pamumuhay, nangawala na, suddenly na disappear. Kaya sabi ko, Lord, alam mo, mga ginawa mo yan, created mo yan. You are the creator of natures. Like storms, the wind, the earthquakes, the flood. Ikaw ang may gawa niyan, Panginoon. Kaya kung ano man ang mangyayari sa amin, ibigay namin sa iyo ang aming mga buhay, na mabuhay kami o mamatay, ang aming kaluluwa, ang aming soul ay babalik sa iyo.
Yun talagang aking isip kagabi. Nakita ko ang bagyo, ang lindol. Marami talagang namamatay pagka yan ay pakilusin na ni God. Yung bagyo, yung lindol, yung baha, yung giyera, yung mga ganyan na mga war, mga sakuna sa ating bansa. Maraming maapektuhan, maraming mamamatay, maraming mawala ng lahat. Sabi nga sa isang creator, ang lahat ng inipon ko ay nabaliwala, lumubog sa tubig at puro putik na. Yan nga ang sinabi, what you install here on earth, mararating lang daw. But if you install the spiritual things, it means hindi marating, dahil kahit mamatay tayo, ang ating soul, ang ating spirit ay babalik kay God, kay Jesus, whom He created us, siya naman ang gumawa sa atin. Yeah? Kaya sabi ko, God, ang dalangin ko, Panginoon, na sabi mo, ang mga taong tumawag sa iyo ay keep them safe and protect them from any harm. Dahil sabi mo, ang tatawag sa iyo ay maliligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga sakuna na nangyayari sa atin, alam niyo po yan po ay mga paalala ni God sa atin. Dahil nakasulat sa Biblia na ang lahat ng ito ay mararanasan ng tao, makikita ng dalawang mata natin kung ano ang pangyayari sa buong mundo. Kahit hindi sa ating lugar, sa ating bansa, but makikita mo sa news saang dako ng mundo. Andiyan ang lahat ng mga pangyayari, at that is biblical. Mga biblical yan na pangyayari. Ang sabi ni God, darating yan, at yan ay mga signs pa lang na malapit na siya babalik. Kaya sa mga signs na yan, i-ready natin ang ating buhay. Prepare our hearts, our mind, na sa darating na yan, mamatay tayo o hindi, makasurvive tayo sa baha, sa lindol, sa bagyo, sa mga wars na yan, sa anong klaseng trouble sa ating buhay. Wala tayong ikabahala dahil ang ating puso, ang ating isipan, ang ating buong buhay ay submitted to God. What I mean, surrender to God. We ask God to forgive our sins. We ask God to say sorry for all what we've done that is not pleasing to God. Yan lang naman ang gusto ni God sa atin, na mamuhay tayo ng matuwid dito sa mundo nating ginagalawan. Dahil nga, if you are followers of God, if you are followers of the Lord Jesus Christ, you follow His teaching, you follow the teaching of salvation, teaching of healing, teaching of deliverance, then you are followers of God. So, ang ating God through Jesus Christ is po siya? Holy po siya, righteous, sinless. So, kung piliin natin na sundin ang kanyang mga utos, ay kailangan natin mamuhay rin ng katulad kay Jesus. Pero dahil nga nandito tayo nakatira sa magulong mundo, marami ang troubles natin, talagang mahirap tayong mamuhay na katulad kay Jesus. Holy, blameless, sinless. But ang encouragement ko lang, come close to God kapag ikaw kasi ay malapit sa Diyos at lagi kang nananalangin, lagi kang nag-aaral sa kanyang mga utos, sa kanyang Biblia, sa kanyang mga salita, ay maiwasan natin ang mamuhay na hindi kaaya-aya sa kanyang harapan. Kaya my advice, come to Jesus, know Him, what He can do for you and me. Alright, this is my daily communication with God. This is my firm foundation. We're found in the book of Psalms 139, verses 14, 23, and 24. Search me, O God,